Hello guys! Welcome back to our channel, Rexan and Barcel. Maaga nga po pala akong nagising ngayon, alas 5 lang ay gising na ako at eto nga po, agad-agad nga po akong pumunta sa CR at paano ba naman ay ing-ihi na. Ay ganyan po talaga ako sa bahay kapag nagsi-CR ay hindi na nagsasarado ng pintuan. Hindi nga po ako dyan nagsasalita at papaano, malapit ba naman ang bibig sa ilong. After nga po pala ng check-up ko at ng surgery, yung Silver Fresh na toothpaste na nga po yung ginagamit ko. Pagpasensyahan nyo na nga po pala yung suot ko, aba at nakaterno pa. Akala ko po kasi, abay Pasko na. Aruya. Ayan nga po at pandalas ako dyan sa pagtutoothbrush. Tapos nga po, edi mag-gargle naman at alam nyo naman, kagigising ko lang, panis na laway pa more. Hindi na nga rin po pala Listerine yung ginagamit kong pangmumog. Kung hindi, etong galing na rin din po pala sa may dentista. Ano ba yan? Nabubulol pa ako kay aga-aga. Inuuna ko po talaga tong paghihilamos nang magising naman yung aking kaluluwa. Aruya. After ng hilamos at toothbrush, abay eto na nga po at mag-iinit na tayo ng tubig. At noong mainit na nga po, ay eto nga po at uminom na ako ng maligamgam na tubig. Minsan nga po pala, 2 baso iniinom ko pero minsan abay 1 lang. Abay ako ngayon napapangiti habang nagbo-voice over at nakakatuwa nga naman ering aking suot na ternuhan. Aruya. Alam niyo po ba kung bakit ko yan sinuot? Paano ba naman pakiramdam ko? Abay napakabilis kong tumaba. Abay di kung sa susunod na Pasko ko yan susuot. Sabi ko, aba ay baka sikip na. At eto na nga po, ramdam na ramdam ko na yung antok ko. Paano ba naman? Late na nga po akong natulog kagabi kasi papalaboratory ngayon si Ateng. Ay hinintay kong mag alas 10 at nung alas 10 na, hindi naman agad ako nakatulog. Gawa ng lumipas na yung aking antok. Di ang nangyari, 1:00 na ako nakatulog. Tapos alas 5, abay mulat na ang inday. Pagkaraan ko nga pong magmuni-muni, ay eto na nga po yung aking ginawa. Sinimulan ko na nga po pala dyang magbalat ng sibuyas at eto pong bawang. Pero hindi ko naman alam kung magagamit ba ito ngayon. Basta ang sabi ko na lang sa sarili ko ay kung hindi magamit, ilalagay ko na lang to sa rep. Ay, sumama bigla yung loob. Kung normal na araw nga po lang ngayon, abay, di sisimulan ko nang magluto ng agahan. Normal na araw, ano daw, para may okasyon ay. Pero dahil nga po papalaboratory sa ating, ay di ibig sabihin po ay may fasting. Kaya naman po ang mangyayari ay talagang hindi po muna kami mag-aagahan hanggat hindi po nakukuha na ng dugo si Ateng. Si Ateng nga po pala ang nagpaaral simula nga po 2nd year high school. Dito nga po ako nag-aral sa may San Miguel. Hanggang sa makatapos nga po pala ako ng kolehiyo ay nandito po ako sa kanya. Kaya nga po doon sa nagtatanong sa akin kanina, nung may bumili nga po ako, sabi nga sa akin, bakit na kay Ating ka pa rin? Diba nagtuturo ka na? Diba teacher ka na? Tapos ang sabi niya pa, sa bagay kamatanda naman na si Ating. Sabi, sa loob-loob ko, anong kinalaman nun? Hindi ba pwede na kaya ako nandito sa kanya? Ako naman ang bumabawi ngayon sa kanya at utang dahil sa utang na loob. Pero ang naging sagot ko na lang sa kanya, nginitian ko na lang kasi nga ayoko naman mag-explain sa kanya. Aruya, ma-attitude yarn. Pero totoo po, kaya po ako nandito kay Ateng dahil nga po sa utang na loob. Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi po ako makakatapos sa pag-aaral. Hindi po ako makakatapos, ibig sabihin hindi po ako magiging guro. Pagkaraan ko nga pong maghiwa-hiwa dyan ng mga sibuyas, di ang ginawa ko na nga po, di nagwalis-walis muna ako. Ang sabi ko po kasi, pagkaraan namin ng tanghalian, tsaka nga po pala ako maglalampaso. Ang paglalampaso nga po pala namin dito, mano-mano, payuko-yuko, ayan, paluhod-luhod. Hindi na po kami gumagamit ng map kasi po, ang nasa isip namin, pag mano-mano kasi, mas pakiramdam namin mas malinis. Ayan na nga po at kay aga-aga pa, 6:30 pa lang dyan po, aba ay pawisan na itong inyong si Budidang. Akala mo talaga kay aga-agang nag-e-exercise. Ayan nga po ang pruweba na 6:30 pa lang. Pagkaraan ko nga pong mawalisan itong bahay, tinawag ko na nga po pala dyan yung asawa ko. Kasi po nasa dulo nga po pala sila ay
Nung natawag ko naman po, tamang-tama at gising na pala. Sabi ko nga po, bumili na nga po siya ng mga kailangan namin sa pagluluto. Tamang-tama rin po, kahapon nakapag-withdraw naman yung asawa ko, kaya ang lakas ng loob kong maglista. Naglilista nga po pala ako kasi nung may pinabili ako sa kanya, by 3 peraso, nakalimutan pa yung isa. Pagkaraan ko nga po palang maglista at umalis na yung asawa ko, nagwalis nga po pala ako dito muna sa may harap at yan nga po palang mga aso namin. Abay parang nabagsakan ng langit, oh. Ayaw ba namang magsingiti? Paano po ba na may nalulungkot at akala iniwan na sila ni Butchog? Bumili lang naman si Butchog ng aming lulutuin sa araw na ito. Pagkaraan ko nga po palang mawalisan yung harap na hindi ko nabidyohan, papaano, akala ko na may nakabidyo. Yun pala, hindi ko pala napindot. Ay, aruya talaga, oo. Pagkaraan ko nga po palang mag-video noong huli, ayan na nga po pala, pumasok na ulit ako sa loob ng bahay at ari nga po, inihahanda ko naman yung papaya ni Ateng. Ayaw ko nga po palang mag-aksaya ng oras at feeling ko napakabilis naman. Ang hirap kayang habulin ng oras. Dumating na nga po pala dyan yung asawa ko noong naghihiwa ako ng papaya at eto na nga po pala yung mga pinabili kong mga gulay nga po pala at may mga binili pa siya na hindi naman nakalista at tamo nga naman, oo. May dala nga po pala siya dining maliliit na pusit kasi nga po, para kakong ang sarap ng pusit. Tapos nga po, may dala pa din siya dyan na hipon, manok, atay at balon-balunan. Andito na nga po pala kami sa Vera kasi nga po magpapalaboratory si Ating tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Kaya po yung mga pinamili ni Rexan, di eto, pagkabalik namin, ngayon lang ulit namin sisimulang linisin tong mga to, pero hindi po. Si Rexan lang talaga ang maglilinis niya, gawa ng hindi ko naman alam kung paano nililinis yung hipon. Ang sabi niya kasi may mga bituka pa daw na tinatanggal dyan. Ako po kasi talaga hindi ko po alam kung paano inaalis yung mga yon. Humingi nga po pala siya dyan sa akin ng toothpick at gagamitin daw po niya sa pagtatanggal ng bituka. Sabi ko, bakit ka ako nasa likod yung bituka? Dapat kako ang tawag dyan, spinal. Si Butchog na rin nga po pala ang naglinis noong pusit, gawa ng hindi ko rin po talaga alam kung paano ay. May inalis nga po pala siyang parang plastic doon sa pusit at saka ang sabi niya ay ngipin daw. Ayun, ngipin, may ngipin pala kako ang pusit. Ay, dahil nga po pala, kaya siya dyan ang naglilinis at umaatupag dyan. Ako nga po pala, nag-toothbrush kami ni Ateng. Gawa po nga ng katatapos laang po namin mag-almusal. Ano ba yan? Nabubul na naman ako. Ay! Nag-almusal nga po pala kami dyan ni Ateng. Tapos, sabay-sabay na nga po pala kami nag-almusal. Tapos, ayan nga po, inihanda na. Si Butchog naman po ang naghahanda. Tapos, kinuha ko na nga po pala gagamitin namin sa pansit. At sabi ko, ibababad at nang lumambot-lambot muna. Kasi po, para po ako mapaghiwalay-hiwalay ng maayos. Tas nga po, kinuha ko na yung mga pinakuluan niya na atay at balon-balunan. At sabi ko nga po, kailangan po kako ito'y malamig at bago nga po hiwa-hiwain at kahirap ba naman kako maghiwa ng pagkakainit. Abay na ipatong ko lang dyan yung aking ginamit sa paghahango din sa may lababo. Abay, sabi agad na ring asawa ko ay patong daw ako ng patong agad ay ayaw ata na magluto ng may dumi-dumi. Ayaw niya magluto ng may nakapatong at gusto niya pag may madumi din huhugasan muna niya bago siya magluto. Sabi ko naman ay saka na lang niya hugasan ang mga ginamit sa pagluluto pagkatapos niya magluto. Pero dahil nga po ayokong ma-stress sa araw na ito, tinigom ko na ibibig ko. Aruya, parang ang bait. Balik nga po pala tayo doon sa nagtanong sa akin kung bakit nga daw mas pinipili ko pa na maging kasambahay. Guro pa nga naman daw po ako. Ang katwiran ko naman kasi po doon, hindi naman po ako itinuring na kasambahay na rin nga pong si Ateng. Kasi nga po, 'di ba, 29 years old na po ako today. 29 years old na po ako at 14 years old po ako napunta sa kanila. Di ibig sabihin po, 15 years na po akong
pagiging kasambahay sa kanila. So, ako na rin po ang nag-alaga sa tatay at nanay ni Ateng hanggang sa yun nga po, binawian ng buhay. So, nagustuhan na rin po ako nung dalawang si Tatang at saka si Inang. Tapos nga po sila yun na rin yung nag-decide na sayang naman kung maghihinto o di ipagpatuloy ko nga daw po yung aking pag-aaral. O di ba po, parang hindi talaga kasambahay or katulong ang turing nila sa amin dito, tapos hindi naman po kami pinagkakaitan sa pagkain. Kung ano po yung kinakain nila, kinakain din po namin. Hindi naman po kasi madamot si Ateng sa mga ganong bagay. And then sabi niya po sa amin, kung may kailangan kayo, magsasabi lang kayo. Tapos gano'n na nga po. Kumbaga naging give and take po ba. Kaya kung aalis naman po ako dito, syempre kurot naman sa dibdib ko yun. Kasi nga, kahit naguro na nga po ako, bakit naman basta-basta ko na lang siyang iiwan. Siya naman po ay yung may ambag. Kumbaga malaki yung naging parte niya talaga sa pagtatapos ko sa pag-aaral. Oo nga, may mga scholarship, pero kung hindi nga po ako nagsugsug dyan sa pag-aaral ko, hindi nila ako, kumbaga, yung lakas ng looban na magpatuloy. O, di ba wala rin. Alam nyo, dati, nung nag-aaral ako, syempre may mga assignment. Ay, ang alam nyo, yung amo ko na yan, tinuturuan pa niya ako sa mga assignment. O, di ba? Ganon kami ka-close, guys. Tapos tinutulungan ako ng amo ko na yan kapag may problema ako, hindi lang problema kung saan-saan o basta kung ano-ano, basta ganon, hingahan ko. Naalala ko nga noon, nag-entrance exam ako, edi nakapasa, tapos may qualification exam pa sa college na pinasukan ko, edi nakapasa din ako sa qualification exam. Ang sabi, may interview daw. Edi, eto na nga, mag-interview na, di pumunta ako doon. Tapos, ang cellphone ko nun, di keypad pa tanda-tanda ko pa nun. Tinext ko siya. Sabi ko, Ating, kinakabahan po ako. Lahat po ako ng tubig sa katawan ko. Lumabas na, naiihi ako. Pinagpapawisan ako. Tas yung palad ko, pasmado. Tas tumatawa. Ramdam ko yung tawa niya kasi sabi niya sa text, hehehe, kaya mo yan, mag-pray ka lang. O, di ba yung mga ganong bagay, parang hindi talaga kami mag-amo. Pero, syempre, nandun pa rin yung respeto kahit naman sa mga magulang natin, di ba? Kapag, kailangan talaga may respeto rin tayo. Kaya minsan nakakasagot din ako kay inay at saka kay tatay, hindi naman kasi ako perpekto. Pero hindi talaga ako yung palasagot ba, yung bang nangangatwiran. Hindi naman ako yung ganong klase na minsan pag pinapagalitan ako sa loob-loob ko, sige lang, go lang, bahala ka lang. Diyan ka masaya. Yung parang ganon. Hindi ko na pinaglalaban ba? Hindi ko na pinaglalaban yung sarili ko. Basta, kung ano lang yung sabihin. Kaya minsan, sabi nga sa akin ng amo ko, dapat kasi matuto kang mga twiran. Ay, ngayong malaki na. Ay, lumaki ba? O siya, napapahaba-haba na yata yung aking chika sa inyo ay, eri na nga, nag-start na kaming magluto. Naghiwa-hiwa kami kasi kanina nung asawa ko at may pinagchichismisan kami. Aray! May pinagchichismisan. Sino kaya iyon? Alam niya yung asawa ko na yan, pag chismisan, hindi yan nakikinig, nilalayasan ako. O kaya ang ginagawa niyan, pag gusto ko makipagchismisan sa kanya sa gabi, ang gawa, ni tinutulugan ako. Ganyan yung kabastos. Ang una ko nga po pala diyang ginawa, di ginisa ko ering mga ilalagay namin sa pansit, ering nga pong atay balon-balunan at saka nga po yung kikiam, and then tinanggal ko at isinunod ko nga po pala tong carrots, sayote at saka nga po yung repolyo. Niluto ko nga po pala yung gulay ng hindi naman half cook, kumbaga sakto lang. And then, isinabay ko na nga rin po pala ang pusit. Sabi nga po, i-adobo. Pero nagulat ako pagbukas ko kasi hindi naman po ako naglagay ng tubig dyan. Ito palang pusit na ito kapag niluluto at marami palang sabaw to. Nagsasabaw ng marami. Noong una nga po, ang akala ko, ering asawa ko ang magluluto at ipagluluto ako at birthday ko naman. Hindi. Ang nangyari, sabi niya sa akin, sige Eka, nung nahiwa-hiwa na namin, ikaw na Eka ang magluto. Napakagilas. Kaya nga po pala, inuuna namin inuuna ko pala. Kaya po, inuuna ko yung mga gisa-gisa, tapos yung gulay, tapos ngayon, ito naman pansit. Tapos lalagyan ko po yan ng kanton, kasi sabi po ni ating gusto niya medyo
Medyo may kanton ba. Tapos nga po pala, hindi ako naglagay dyan ng maraming toyo at hindi naman po importante kung pulang-pula. Basta saktuhan lang yung lasa. Tsaka na lang po namin hahaluin yan sa medyo maganda pong lagayan. Paano ba naman ering aming lutuan? Abay, hindi naman po ganoon kalaki. Pagkatapos ko nga po palang lutuin tong pansit at saka nga po pala itong pusit, aba di si Butchog na nga po pala ang nagluto, noon nga po palang hipon. Gawa nga ng tumawag na nga po pala si Eteng, tinatawag na nga daw po pala siya ng CR. After niya nga po kasing mag-CR, edi maliligo na nga po pala si Eteng, paliliguan ko nga po pala. And then na nga po pala, eto na nga po pala yung aming tanghalian ngayon. Nag-order na lang po kaming 3 lechong manok, doon nga po pala kay Olive. Ayan na nga po at naghahanda na nga po pala kami sa pagkain. Hinimay-himay ko na nga rin po pala itong kakainin ni Ateng. Ganyan po yung setting namin dito sa bahay. Agahan, tanghalian, hapunan. Ay, paano po ba yan? Kain po tayo. Happy birthday sa akin. Ako nga po pala, lubos na nagpapasalamat sa lahat nga po pala ng bumati. Ngayon nga po ang aking kaarawan. Kasi nga po, umaga pa lang, nag-message na nga po pala yung best friend ko. Shout out nga po pala sa inyo, Jenny Asherto. Miss na kita, best. Paano po ba yan? Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next vlog. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Salamat!